Shalom. Shalom, my dear brothers and sisters. Shalom, shalom. So, our today's Bible reading, the first reading of today is taken from the book of the Acts of the Apostles, chapter 18, verses 23 to 28. So, that is the first reading of today. So, meron tayong daily Bible readings, but let us read it in English, at least other our brothers and sisters who can't understand Tagalog, at least they can join with us in these Bible readings of today. So that is our intention, because marami sa ating mga Pilipino na magaling naman talaga, makakaintindi naman talaga ng English, but there are some other brothers who wanted to hear also the Word of God. So at least English is a universal language. That is why. So the first reading of today's Bible reading, it is being read throughout the world in all Catholic churches. Acts chapter 18, verses 23 to 28. After staying there some time, he left and traveled in orderly sequence through Galatian country and Phrygia, bringing strength to all the disciples. A Jew named Apollos, a native of Alexandria, an eloquent speaker, arrived in Ephesus. He was an authority on the scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and with ardent spirit spoke and taught accurately about Jesus, although he knew only the baptism of John. Boy, stop that. He began to speak boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to them the way of God, the way more accurately. And when he wanted to cross to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. After his arrival, he gave great assistance to those who had come to believe through grace. He vigorously refuted the Jews in public, establishing from the scriptures that the Messiah is Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God. The responsorial psalm is from Psalm chapter 47. God is King of all the earth. Hallelujah. O clap your hands, all you nations, shout unto God with the voice of joy. For the Lord is high, terrible, a great King over all the earth. God is King of all the earth. Hallelujah. For God is the King of all the earth. Sing ye wisely. God shall reign over the nations. God seated on his holy throne. God is King of all the earth. The princes of the people are gathered together with the God of Abraham, for the strong gods of the earth and exceedingly exalted. God is King of all the earth. Alleluia, alleluia. I came from the Father and have come into the world. Now I am leaving the world and going back to the Father. Alleluia, alleluia. The Gospel of the Lord according to St. John, chapter 16, verses 23 to 28. Glory to you, Lord. On that day you will not question me about anything. Amen, amen. I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you.
Until now you have not asked anything in my name. Ask and you will receive, so that your joy may be complete. I have told you this in figures of speech. The hour is coming when I will no longer speak to you in figures, but I will tell you clearly about the Father. On that day you will ask in my name, and I do not tell you that I will ask the Father for you, for the Father himself loves you, because you have loved me and have come to believe that I came from God. I came from the Father and have come into the world. Now I am leaving the world and going back to the Father. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So that is the Gospel of today. So it is just a continuation, a preparation, wherein in this passage of the Scripture is telling us that the Lord is preparing His disciples for His departure to them, and He is telling about the Advocate to come, the Holy Spirit. So, ayan yung Ebanghelyo ngayon. At balikan natin yung first reading. Tingnan natin doon na ang si Apollos na eloquent speaker doon sa Acts chapter, magaling daw siya na eloquent speakers, ay Acts chapter 18 verses 23 to 28, kung saan katulad ni San Pablo the other day ay pinagtitibay din ni San Pablo sa mga sinagoga ng mga Hudyo na ang Mesiyas na kanilang hinihintay ay ang Panginoong Jesucristo. So, kung titingnan natin ang konteksto ng mga Hudyo, they have the reason to believe that the Lord Jesus Christ is the Messiah during that time. Kasi sa political situation nila na why hindi nila basta-basta matanggap ang Panginoong Jesucristo na siya ang Messiah, sapagkat they are thinking the Messiah will be like King David, a warrior, because the Messiah will be a descendant of King David. Mababasa naman natin yan sa Lumang Tipan na ang ating Panginoong Jesucristo or ang Mesiyas ay magmula sa angkan ni David. At makikita naman natin yan kahit doon sa Genesis chapter 49 pa lang, mga kapatid. Kung nabasa niyo yun sa Genesis chapter 49, ipinapakita na doon na binabadya na doon na nung ibasbasan ni Jacob o ni Israel ang kanyang mga anak, ay naiiba yung pagbabasbas kay Huda. So makikita natin doon sa Genesis chapter 49, very clear na although parang kung hindi mo siya papansinin, parang it seems to be normal lang na blessing yung kay Jacob, kay Huda. Pero kung titingnan mo, very clear na doon pa lang ay binanggit na ni Huda yung patungkol sa scepter. Ayun, ibig sabihin pag sinabi scepter, it is about power. Sa Genesis chapter 49 verse 9, verse 8, you Judah shall your brothers praise, your hand on the neck of your enemies. Di ba? So, yun yung ibig sabihin matapang. Kasi kung bagason, parang he has power. He has all power over his enemy. Your hand on the neck of your enemies, the sons of your father shall bow down to you. The sons of your father shall bow down to you. Si Judah, ibig sabihin, andun yung paggalang nila, andun yung pagsamba nila, andun yung paggalang. Kasi diba gano'n lang usually na ginagawa sa hari, andun yung respeto. Ang mga tao ay nagpapatirafa before the king. Then, sabi dito, Judah like a lion's whelp, you have grown up on a prey. My son, he crouches like a lion, reconvent. The king of beasts would dare rouse him. Kaya nga makikita natin, kung babasahin din natin doon sa Book of Revelation, isa sa title ng Panginoong Jesucristo is the Triumph in the Life of Judah. Diba? Makita niyo dito. Then, verse 10, the scepter shall never depart from Judah.
The scepter shall never depart from Judah. So ipinapakita na ang scepter or setro na simbolo ng kapangyarihan ay talagang magmumula kay Judah at hindi maalis kay Judah. Di ba? Kita nyo, para simple lang, akala nyo nung parang wala lang. Pero kung titingnan mo, it really happens because of the Lord Jesus Christ. Yung eternal kingship ng Panginoong Jesucristo na hindi talaga naalis sa kanya yung kapangyarihan. The throne of David continues because ang Panginoong Jesucristo galing siya sa tribe of David from the tribe of Judah. Then our Lord Jesus Christ from the tribe of David also. So ang scepter daw hindi maalis kay Judah, di ba? Or the mace from between his legs, while tribute is brought to him. Tribute brought to him, and he receives the people's homage. Yan. Di ba? Very clear. He will receive the people's homage. Then, verse 11, he tethers his donkey to the vine, his purebred ass to the choicest stream. In wine he washes his garments, his robe in the blood of grapes. So makikita natin yung binanggit yung donkey, di ba? Simple lang, di ba? Parang wala lang. Pero yung donkey na ito, nakita naman natin yung significant role nito. Kasi yung tong donkey na ito, even doon sa Zechariah chapter 9, verse 9 to the following, is na-mention din na ito yung sasakyan ng Panginoong Jesucristo. At as a matter of fact, when he entered into Jerusalem, yun nga yung sinakyan niya bilang katuparan ng Zechariah chapter 9. Pero prior na sa Zechariah chapter 9, dito pa lang sa Genesis chapter 49, binanggit na yung donkey. Di ba? Nagbabadya na siya. Tapos ito yung grapes of wine. Yung grapes of wine, makikita naman natin, maalala naman natin, pagdating sinasabing grapes of wine, it always connotes or makikita din natin yan, na binanggit din yan doon sa Matthew 26 when the Lord instituted the Lord's Supper or the Last Supper that we are now calling it as the Holy Eucharist, my dear brothers and sisters. So you see? So really, ang Panginoong Jesucristo ang Mesiyas, ngunit during that time na itong mga Hudyo ay hindi nila matanggap-tanggap na ang Panginoong Jesucristo ang Mesiyas because of this context of their time na they are under the oppression of the Roman Empire during that time. So they are expecting that the Lord Jesus, the Messiah to come, is a conqueror like King David. Or more or less like Moses, who liberates his people through signs and wonders. Di ba? Yun yung expectations. That is why their expectation, itong sina Pablo, si Apollos, pinipersuade nila ang kanilang mga kababayan na mga Hudyo that the Messiah is the Lord Jesus Christ. Na hindi nila matanggap-tanggap, hindi nila kinikilala sapagkat kasi yung context kanila noon, sila ay nasa under ng oppression, under ng Roman rule. So they are expecting a Messiah because the Messiah ay manggagaling kay King David, and they are expecting a Messiah, a warrior, a victorious, a triumphant, katulad ni King David, di ba? Kasi siya ay magmumula sa angkan ni David. So yan mga kapatid. So, pinapakilala ni Apollos sa mga Hudyo na ang Panginoong Jesucristo ang Mesiyas. Hanapin natin. Okay.
So, yun yung expectations nila. They are expecting a Messiah who is a warrior or no less like Moses. Kasi kung makikita natin, noong panahon ni Moses, natural, it is very clear for them na nung si Moses ay gusto siyang hinong pinili. Pag sinabi kasing Messiah is anointed or pinili, nung pinili si Moses to liberate his people, the people of Israel from slavery of Egypt, ay ang ginamit or ang pinili ng Diyos, ang anointed ng Diyos na pinili na magiging tagapagpalaya ng kanyang bayan ay si Moses. At makikita naman natin kung paano na ano yung ginawa ni Moses during the time na pinalaya niya ang kanyang mga kababayan doon sa kamay ng Parao or sa place of slavery or a place of sin. Di ba yun yung Egypt? It represents the place of slavery, a place of sin, a place of bondage. So, makikita naman natin kung ano yung ginawa ni Moses. Hariwa ito sa isipan ng mga Hudyo na pinili si Moses para palayain ang kanyang bayan is mga tremendos na himala at kababalaghan ang ginawa sa pamagitan ni Moses. So therefore, the Messiah that comes from David, a son of God, he is not a merely human, but a God who made flesh. So they are expecting a Messiah that is a political warrior, a political king, and maybe thinking of kung paano na si Moses ay gumawa ng hindik-hindik na mga himala at kababalagan sa harapan ni Parao para palayain sila. But here comes the Messiah na ipinapakilala nga ito ni Apollos at saka ni San Pablo kahapon sa mga first reading. Yet, iba pala sa kanilang expectation. They are expecting a warrior, but here comes the Messiah. Instead na, di ba maalala natin, instead na sumakay siya sa kabayo, ay nakasakay siya sa asno. Ang asno, ang kabayo is very, di ba, very royal ang dating. Ginagamit siya sa pandigma, sa mga procession ng mga king, sa mga karwahe. Pero anong sinakyan ng Panginoon sa Kristo? It's not a horse, it's a donkey. It's a symbol of peace. He is not riding a horse. He is riding a donkey, a symbol of peace. A symbol of meekness, a symbol of humility. So, hindi nila matanggap na ang Panginoon sa Kristo ang Mesiyas. Kaya di ba nagsisigawan doon sa Luke chapter 19, makikita natin doon na sa Luke chapter 19, kung babasahin natin doon, nagsisigawan sila, di ba, nung unang araw ng Palaspas, Sunday, nung araw ng Palaspas na sinelebrate natin. Nagsigawan yung mga tao. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Diba? So, sa Luke chapter 19 verses 28 to 30 to 40, nagsigawan siya. Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. So, ganun yung expectations nila. Here comes our liberator, here comes our deliverer. Tapos, papako pala ang Panginoong Kristo sa puso. Kaya hindi nila matanggap-tanggap ang Panginoong Kristo ang Mesiya. Pero, kasi ang Mesiyas, na darating ay hindi naman talaga sila ganun gagawin ng Panginoong Kristo para sila mapalaya sa kamay na ng kanilang kaaway. Kasi kung makikita natin, balikan natin ang Isaiah chapter 53, is sa Isaiah 53, ay doon ipinapakita kung ano yung gagampanan ng Panginoon Kristo. Simboy, come here. Shh, come here. So, kung ano yung gagampanan ng Panginoon Kristo, basahin niyo doon sa Isaiah chapter 53. And then, during na naginip si Saint Joseph, pinaliwanag din sa kanya in a dream doon sa Matthew chapter 1, verses 21 to 23.
And sabi niya doon, you shall call him named Jesus, for he shall save his people from their sins. So, he will save his people from their sins that caused them into slavery. Kasi kung titingnan mo at babalikan natin, ang kaysaysayan ng Israel, ng chosen people of God, from the very beginning, every time na lumalayo sila sa Diyos, sumatalikod sila sa Diyos, they are always under captivity. They are always under the slavery of their enemy. Di ba makikita natin kahit babasahin natin? Ano sinabi dito sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23? Ang sabi dito, she will bear a son, you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. You see? He will save his people from their sins and not actually directly from their enemies. Chimboy, stop that. Come here. Psst, psst. Hey, come here. Wait for it. Come here. Come. Kaya mo yung hiling dyan. Okay. Yan. So, may ibig ka sa bahay ni Kuya. So, yun yung mga kapatid na yun yung expectations nila. Even the very disciples, di ba? Even the very disciples, kung titingnan natin, yun din yung expectations nila. Kaya nga, doon sa Mark chapter 10, di ba? Nagtalo-talo na yung mga lagad, sino yung pinakadakila, nag-uusap-usap sila. Even them, yung perspective nila sa pagiging Messiah ng Panginoon, they are expecting that the Lord Jesus Christ will establish a political kingdom, an earthly kingdom. Kaya nga, nagtalo-talo sila doon kung sinong dakila, di ba? Si Santiago at Juan, yung nanay nila, na magitan na kinausap ang Panginoon, na kung makaupo na siya sa kanyang trono, ay gawin ang kanyang anak, na isa sa kanan, isa sa kaliwa, di ba? Nagtalo-talo sila kung sinong pinakadakila. Then, nagsalita ang Panginoon doon sa Mark chapter 10, verse 45 especially, sabi dito, kasi nagtalo-talo na nga sila kung sinong dakila, na nagano na sila, nagpapagalingan na para kung pupunta na ang Panginoon sa Kristo sa Jerusalem, we are thinking the Lord will establish an earthly kingdom, a kingdom, political kingdom, kaya secured na kagad sila. Sabi dito ng Panginoon, no? Mark 10 verse 45. Ang title dito sa verse 35 magsimula Then James and John, the son of Zebedee, came to him and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. He replied, What do you wish to do for you? They answered him, Grant that in your glory we may sit at your right and the other at your left. Di ba? Okay. Jesus said to them, You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink, or be baptized with the baptism with which I am baptized? They said to him, We can. Jesus said to them, The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at my right or at my left is not mine to give you, but is for those whom it has been prepared. When the 10 heard this, they became indignant at James and John. Jesus summoned them and said to them, You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt. Verse 43, But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant. Whoever wishes to be first among you will be slave of all. Verse 45, For the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So yun yung rule ng Mesiya. Even His disciples is mali yung kanilang expectation of the Messiah. Yung tinatawag na expectations versus reality. Ay titingnan natin yung sa Luke chapter 24.
Di ba yung road to Emmaus, yung nag-uusap ang dalawang alagad, si Cleophas pabalik galing Jerusalem papuntang Emmaus. 11 kilometers away from Jerusalem. Di ba? Kung babasahin natin doon, Luke chapter 24, makikita natin doon na biglang naglumutang at sumama sa kanila ang Panginoong Kristo at kinuwento nila yung ano nila, yung what we call this, yung desperation nila. Siya pa naman ang inaasahan namin, di ba? Yung sinasabi doon sa Luke chapter 24 verses 13 to 35. So makikita natin dyan na yun ang expectations nila. That is why they cannot accept being the Messiah of the Lord. Yung pagiging Mesias ng Panginoon. Christos sa Greek, sa Griego, and then Messiah in Hebrew or Messiah, the anointed one. So hindi nila matanggap na ang Panginoong Kristo kasi iba yung expectations nila versus doon sa gagawin ng Panginoong Kristo, yung expectation versus reality. So yun mga kapatid, that is why ay hindi nila matanggap-tanggap na ang Panginoong Kristo pala ang siyang Mesiyas na darating. Even until now mga kapatid, the Jews are still waiting for the Messiah to come. Pero dumating na ang Panginoong Kristo. Pero of course, parang sabi ni San Pablo, kung babasahin natin dito sa Romans chapter 11, ito po sinasabi ni San Pablo dito sa sinasabi sa Romans chapter 11 na sinabi ko rin noong nakalipas na araw. Okay. Sabi dito sa Romans 11, buksan niyo po yung Bible niyo, open your Bible in Romans chapter 11. Ito. Chapter 11, ito ngayon ang tanong ko. Chapter 11 verses 1 to the following verses. Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sinabi niya, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga altar. Ako na lamang natitira at gusto pa nila akong patayin. Ngunit ano ang sagot sa kanila ng Diyos? Ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumasamba sa Diyos ang si Baal. Ganon din sa kasalukuyan mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ay ang batian, hindi na iyon masasabi kagandahang loob. Ano ngayon? Hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang minimithi. Ang mga hinirang lamang nagkamit ito, ngunit matigas ang ulo ng iba. Tulad ng nasusulat, binibigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita, mga taingang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipis sa isang katisuran at paros sa kanila lumabo nawa ang kanilang mga mata nang hindi sila makakita at sila makuba sa hirap habang buhay. Verse 11, ito naman ang tanong ko ngayon, ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuwal? Hindi, sa halip, dahil sa kanilang kasalanan ng kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Then sa verse 13, ito naman ang sasabihin ko sa inyo mga hintil, dahil ako'y apostol para sa inyo, pinagmamalaki ko ang aking katungkulan. Ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Hudyo at nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. Kung ang pagtatakwil sa kanila ay naging daan upang ipagkasundo sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay. Kung banal ang unang tinapay mula sa masang harina, gayon din ang buong masa, at kung ugat sa punong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito.
Kung ang pinutol ang ilang sanga ng punong olibo at ikaw ng sanga ng olibong ligaw ay dinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat, ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Sabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong. Totoo yan, pinutol sila dahil sa hindi sila sumampalataya. Ngunit ikaw naman ay nanatili sa puno dahil sa iyong pananampalataya. Kaya huwag kang magmalaki, sa halip ay matakot ka. Sapagkat ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinangayangan niya? Dito makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi kayo may puputulin din, ang mga Hudyo ay dudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya, sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. Kung ikaw na sangang galing sa olibong ligaw ay nilugtong sa tunay na olibo, kahit na ito'y salungat sa kalikasan, lalo pang madaling idudugtong sa puno ang mga talagang sanga nito. So he's referring to the Jewish people. Then, so yan yung mga kapatid, buong buong chapter 11 piniliwanag ng Saint Paul. So time will come that the Lord will kapag ito basahin na lang natin, sige. Ang mga kapatid, isang hiwagang nais sumalaman ninyo upang hindi maging mataas sa palagay ninyo sa inyong sarili ang pagmamatigas ng Israel, verse 25, Romans 11:25. Ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sa paraang ito maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat, magmumula sa Sion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Verse 27, at ito gagawin kong kasunduan namin kapag pinaway ko na ang kanilang mga kasalanan dahil tinanggihan ng mga Israelita magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayo mga hintil ang nakinabang, ngunit dahil sa sila ang hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno, sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Verse 30, noong kayo mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon kayo tumanggap sa habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Gayon din naman, dahil sa habag ng Diyos ang inyong naranasan, sinusuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos, nang sa gayoy maranasan din nila ang kanyang habag, sapagkat hinahayaan ng Diyos na alipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang may padama ayon niya sa kanila ang kanyang habag. Okay, so yun yung sinasabi. So sa ngayon, it is just a temporary that the Jewish people are stubborn to the will of God. They are not still accepting Jesus as the Messiah. Yet time will come na tatanggapin nila ang Mesiyas kapag ma-fulfill na yung kabuong bilang ng mga hintil na tatanggap sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. So, sila yung unang hinirang, sila yung totoong puno ng olibo. Tayo daw ay parang tayo daw yung lugaw na sanga ng olibo na naidugtong dun sa likas na olibo. Igaano pa kaya ang totoong sanga ng olibo? So, kung babasahin natin doon sa Acts 13, supposed to be, they are the one being commanded by the Lord to spread the light to the nations of the world. Yet hindi nga nila tinanggap, tinanggihan nila. That is why ang mga hintil ang tinawag ng Panginoon, di ba? So, ganun mga kapatid, na ang Panginoon Jesucristo ay Mesiyas. At sa ngayon, actually, marami na rin kung titingnan natin, na marami na rin mga Hudyo ang tumatanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Mesiyas. Makikita naman natin yan tuwing pagdating ng Holy Week, di ba? Makikita natin doon na yung palaspas, Palm Sunday, ay grabe na rin, marami na rin mga Hudyo na sumasampalataya na ang Panginoong Jesucristo ay ang Mesiyas. They just failed to recognize the Lord Jesus Christ as the Messiah because of their expectation. Ganyan naman ang reality sa buhay natin, di ba? Kapag na-failed tayo na yung expectations natin is iba yung expectations natin, parang sa delivery, di ba? Lazada at saka sa
sa Shopee or sa Giante. Yung in-order mo sa Lazada is napakaganda or sa Shopee or sa anong mga platform, maganda. Sa TikTok. Nung pagdating sa iyo ay hindi pala ganoon kaganda. Di ba? Nag-disappoint ka. Nag-dismaya ka. The same with the Jewish people na hindi nila matanggap ang Panginoon Kristo bilang Mesiyas. Kasi birin mo, from the bloodline of David, maharlika, tapos sasakay sa asno, matanggap mo ba yan? Anong klaseng hari ito? Ito ba yung mamumuno sa amin? Nakasakay sa asno? Anong klaseng hari ito? Instead na palayain kami sa pamagitan ng mga himala at kabawalagan? Kasi he is greater than Moses. Pero mangyari, papako lang pala siya sa krus. Di ba? Even Saint Peter, di ba nung sinabi niya, pupunta ako sa Jerusalem? Ay, pagkakanulo ako. Ano nangyari? Even si Saint Peter ay na-rebuke siya. And the Lord rebuked him back. Get behind me, Satan. Di ba? Tinawag pa nga si San Pedro. Pero hindi naman si San Pedro sinabi niya sa Satanas. Kundi yung espiritu na nag-influence kay San Pedro. Di ba? Get behind me, Satan. So sinabi ng Panginoong Jesucristo yun kay San Pedro, although Saint Peter is not the devil, is not the Satan. Kundi ang demonyo na nag-i-influence siya kay San Pedro. Sa Matthew chapter 16 verse 23. Di ba? Kasi nung sinabi ng Panginoon sa Kristo, pupunta ako sa Jerusalem. Basahin natin Matthew chapter 16 verse 23. Okay. Sabi dito, verse 21 muna, from that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, the scribes, and be killed, and on the third day he be raised. Then Peter took him aside and began to rebuke him. God forbid, Lord, no such thing shall ever happen to you. Verse 23, he turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do. So you see, even to Saint Peter and the rest of the disciples thinking the same. Pupunta sa Jerusalem, doon ang sentro ng kapangyarihan. Then, doon ang government, ng center of government ng Roman Empire. Tapos pupunta doon, tapos ipapako sa krus. Akala namin, palalayain mo kami sa pag-aalipin. Katulad ni Moses, maybe that is their mindset. Then ngayon, ipapako ka pala sa krus. Kaya di ba? Na-rebuke tuloy si San Pedro ng this oras. Get behind me, Satan. Of course, Saint Peter is not the Satan, but the devil that influencing him to hinder the will of God to happen. Di ba? Nung hinuli ang Panginoong Jesucristo, di ba, tinaga ni San Pedro yung alipin nung sa tainga. So, ito rin, mga kapatid, because even the very disciple is different yung kanilang paradigm, yung perspective nila of being a Messiah, of Jesus being a Messiah. So even them, that is why maintindihan natin why the Jewish people ay hindi nila matanggap-tanggap na ang Panginoong Jesucristo as the Messiah. So they are still waiting as of now for the Messiah to come. So yun. So ang pagiging Messiah pa lang pala ng Panginoon ay ito sa Matthew 16 verse 21 to the following na magsasuffer siya greatly in the hand. Kasi makikita natin na doon sa
Isaiah chapter 53, pinapakita na doon na kung ano yung daranasing paghihirap ng Panginoon para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Di ba? Pero makikita naman natin na noong naialay ng Panginoong Kristo ang kanyang buhay, do hinula niya na ang Jerusalem ay masisira, matutupok, yung templo ng bato sa kapwa bato ay walang maiiwan. Nagunap yun nung around mga AD 70. But after ng Panginoong Kristo na inaalay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, di ba? How many hundred of years after bumagsak din ang Roman Empire? Di ba? As the Jews wanted to destroy the church established by Christ ng Panginoong Kristo, di ba? Even sa St. Paul, makita naman natin doon from Acts chapter 8 hanggang Acts chapter 9 na gaano kasidhi yung kanyang pagsisikap na sirain ang iglesia. Yet instead na ang iglesia ang masira, si St. Paul ang nag-convert and he became a zealous servant preacher of the Lord Jesus Christ. Di ba? Kita naman natin sa Acts chapter 8 hanggang chapter 9. Then, ang Roman Empire, di ba? Kahit they are under persecution, pero noong panahon na yun ay patuloy silang dumarami sa imperyo ng Roma. Pinapakain sila sa leon. Pinapakain sila sa leon, pinapako sa krus, pinapakuluan sa mantika, sinusunog, pinapugutan ng ulo. Yet, they continue na sumampalataya na ang Panginoong Kristo ay Mesiyas. Di ba? Then later, makikita natin na ang nangyari, nagkaroon ng problema si Emperor Constantine sa kanyang pamamahala. Meron siyang rival in his government, during the time sa imperyo ng Roma. Ano nangyari? Nagkaroon siya ng vision. Pero prior of the conversion of Saint ni Constantine, ang kanyang nanay muna si Santa Helena ay na-convert na kaya nga ipinahanap yung cross doon sa Jerusalem na ay paano nila ma-determine kasi tinago yung mga cross kasi alaala yun ng mga sumasampalataya sa Panginoon Kristo. Tinago nila. So, ang pinahanap ni Santa Elena, so nang matagpuan, 3 cross kasi yun, or maraming cross kasi yung tinatawag na capital sin noon ay pinapako sa krus. So, paano nila na-determine na yun ay cross ng Panginoon Kristo? So, ang ginawa daw is pinahawak yung mga may sakit sa mga cross na natagpuan. At nung humawak doon sa isang cross na natagpuan, ay gumaling yung may sakit. Then they concluded that it was the cross of the Lord Jesus Christ. So, nang-convert Santa Elena, ang nanay ni Constantine. Then, ito nga si Constantine, during his time ng kanyang pamamahala, meron siyang rival sa kanyang gobyerno sa pamamahala. Under question yung kanyang authority. Then, nagkaroon ng vision si Constantine na in hoc signo vinces. By design, you shall conquer. So, pinaniwalaan ni Constantine yun. Kaya nga nagkaroon siya ng pinagawa niya, di ba, mga sundalo, makikita natin sa mga movie na mga shield, ang kanilang mga shield, ang kanilang armor, ay may mga cross, tapos yung mga bandera nila may mga cross. Then indeed, nung nagkaroon ng battle doon sa bridge sa part ng Roma, ay nagtagumpay si Constantine. And because of that victory, yun yung naging dahilan why Constantine, instead na continue to persecute the church, ay natigil ang persecution at because of that, instead, he allowed to freely, that the Catholic Church can freely express their faith in the public.
Di ba? Parang katulad related doon sa istorya ni Esther at ng kanyang tiyuhin na si Mardukyo. Di ba? Yun yung nangyari. At nagkaroon ng katuparan na after ang Panginoong Kristo ay may alay na, ang sabi doon sa Daniel chapter 2, noong si Nabucodonosor ay nanaginip ng isang napakalaking imahen na binubuo ng different types of part, yung body ng imahe na yun na kanya nakita sa kanyang panaginip, na lahat ng mga enkantador niya at mga matatalino sa kaharian ay hindi nakapaliwanag, bagko si Daniel lang ang nagpaliwanag. At yung vision na yun that refers to different type of kingdoms na yun, ay nadurog yung imahe na yun that represents the different kingdom. At nakita natin doon sa Daniel chapter 2 verse 44 na sa Old Testament pa lang ay inihula na ang Panginoong Kristo, parang katulad doon sa Exodus 14:14, walang ginawa ang Panginoong Kristo to conquer His enemy. Na katulad ditong mga Hudyo na they are expecting the Lord Jesus Christ will lead His army or do a miracle of signs and wonders to conquer their enemy, the Roman Empire during those times. Pero makikita natin na iba ang ginawa ng Panginoon Kristo. Kasi sinasabi na doon sa Daniel chapter 2, basahin natin mga kapatid. Parang katulad ng Daniel, sa Exodus 14:14, ano sinasabi niya kay Moses? You have only to steal. Ano basahin, balikan na, unahin mo natin Exodus 14:14. Basahin sa Bible niyo. Sabi siya dito. So, ganun ang Panginoong Kristo, hindi na siya nakipagdigma. He just offered Himself, He do the will of the Father, then the Father do the rest. Sabi dito sa Exodus 14:14, the Lord Himself will fight for you and you have only to keep still. Diba? Sa pagsunod ng Panginoong Kristo sa kalooban ng Ama, ialay ang kanyang sarili, then makikita natin the rest is history. Diba? Nag-collapse ang Roman Empire. Nag-collapse ang Caliphate noong 1924. Nag-collapse ang USSR as communist country. China na lang natira. Pero sinasabi dito sa Daniel chapter 2 verse 44, after Daniel explained to King Nabucodonosor, sabi dito sa Daniel chapter 2 verse 44, sabi dito, after ni Daniel explain yung about doon sa images, sa image, sabi niya, in the lifetime, mga kapatid, sabi niya, in the lifetime of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed or deliver up to another people. Rather, it shall break in pieces all these kingdoms and put an end to them, and it shall stand forever. Diba? During the time na pinaka-powerful na persecutor ng simbahan is the Roman Empire. At the very heart of Rome ay andun yung mga sumasampalataya, mga Kristiyano, na kapag mahuli na nagpo-profess ng faith about the Lord Jesus Christ is patay, pakain sa leon, di ba? Doon sa Coliseum, until now, di ba? Ang Coliseum andun pa rin. Isang tourist attraction. Dinabi dito sa Daniel chapter 2 verse 44, in the lifetime of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. This verse is precisely referring to the church, no other else. Or He will set up a kingdom that shall never be destroyed or deliver up to another people. Rather, it shall break in pieces all these kingdoms and put an end to them, and it shall stand forever. Lahat na ng mga kingdom na sinasabi na kumakalaban sa simbahan,
Di ba? They all turn into pieces. Wala na. Even the Roman Empire. Kaya nga, yung kingdom, makikita natin doon na ang kingdom na ito ay ang church. Makikita natin doon sa Matthew chapter 16, di ba? Sinasabi ng Panginoon doon. Sa Matthew 16:13 to 20, upon this rock I will build my church, that even the gates of Hades shall not prevail against it. Ito sinasabi dito. The kingdom that the Lord established shall not be destroyed. Kaya nga yung apostasy theory ni Joseph Smith na kinopya ni Felix Manalo Isagon, ni Mang Felix, is not true. It is just their hallucination. It is just their, what we call this, it is their false teachings for them to justify their existence. Napilit nila isinisiksik na sila kuno ay may hula sa Biblia. Whereas itong Daniel chapter 2 verse 44 is very clear that the fulfillment of this verse is in the church. Diba? So ang simbahan ng katuparan, Matthew chapter 16, very clear mga kapatid. That is why, dito sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44, very clear, na in those lifetime, in the lifetime of those kings, the God of heaven will set up the kingdom that shall never be destroyed or delivered up to another people. Shall never be destroyed or delivered up to another people or mapasa kamay ng ibang tao. So see, then kung i-insist mo na na-apostasy ang church or natalikod or nasira, edi pinapabasawalian mo itong sinasabi na sa Daniel chapter 2 verse 44 that is referring to the church. Sinasabi mo, sinungaling si Lord. Ikaw yung nagsasabi ng totoo. Sino pipiliin mo kung ikaw tagapakinig kunwari? Si Lord nang nakikinig na sasabihin na nagsasabi? Or itong mga taong ito nagpipilit na natalikod di umano ang iglesia ng Panginoon? Kasi ang kingdom na sinasabi na ito ay nasa simbahan, natupad sa simbahan. Sa Luke chapter 17 verse 21, basahin natin dun kung ano ba yung tinutukoy niya na kingdom. Luke 17:21, kung hindi ako nagkakamali mga kapatid, buksan niyo po ang inyong Biblia, open your Bible, pabilisan, ang unang makahanap ay may premyo kay Lord, this akin. Huwag sa Bible up. And no one will announce, look, here it is or there it is, for behold, the kingdom of God is among you. So, the kingdom of God is among you. Basahin natin sa Tagalog. Kasi may sa Tagalog sinasabi dito. Luke chapter 17 verse 21. So the kingdom of God is among you already. Ito sabi dito sa Luke 17 verse 21. At wala ring magsasabing narito na o naroon sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Basahin ko dito sa isang Tagalog ko. May nakita ko dati, sabi niya, the kingdom of God has already in you since you believe. Noong simula kayo ay manalig. Okay? Luke 17:21. At wala rin magsasabing nagsimula na roon o rin sapagkat ang totoo ay nagsimula na maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. So, the kingdom of God is among those people who believes in Him and those who belong in the church. Na yun sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44, cannot be destroyed or delivered up to another people. Then, kung babasahin natin tuloy yung Daniel chapter 2, at may nakitang bato sin Haring Nabucodonosor, na ang bato na ito ang dumurog ng imahe na yon, at ang bato na yon ay lumaki ng lumaki at pumuno sa buong daigdig. Pumuno ng buong daigdig.
universal, Catholic. Yung bato na yun na dumurog sa kingdom na yun ay hindi na fragment, bagkus nagiging isang malaking bato. You see? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, upon this rock I will build my church, that even the gates of Hades cannot prevail against it. Hindi maaring makapananaig. So, hindi na fragment yung bato na yun. Katulad ng nangita sa background photo ko, black and white background photo, na ito ay mga founders of different sect and denomination. Ito yung si Manalo, si Kibuloy, si Villanueva. And then ito si Aglipay, Gregorio Aglipay. Yan mga founders of different sect and denomination. Dito sa pinakataas sa very side, si Jesus Christ sa Catholic Church. So makikita natin very clear mga kapatid na ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng kingdom at natalo niya yung mga kingdom na nasabi dito sa Daniel chapter 2 verse 44, not by means of war, but by means of offering himself and doing the will of the Father. Kaya kung minsan ang battle is not win by our force, by our kamao. Ang battle na kuminsan most of the time, na nanineglect natin, that we only think na ang battle na ating, kaya tayo nagtatagumpay sa battle is yung gumagamit tayo ng braso without knowing or without considering that the battle also can be won not by our fist but by our knee. Nagets nyo? The battle that we think always that we are thinking that we will win our battle by means of our force, by means of our fist, but we are not considering the battle that we are undertaking can be won also by means of our knee. What does it mean? The life that we have is not by force only, but by our knee, kneeling before God to ask Him to give us the victory in our lives, mga kapatid. Yun yung nanineglect natin most of the time. Kaya kung minsan kapag ikaw trabaho ka lang ng trabaho, hindi ka na nagsisimba, yan yung parang buhay mo, binabraso mo. Kailangan ko magsipag, magtrabaho, kasi para hindi kami magutom. And you have no more time in going to church, in going to mass. Then later, na-realize mo na ang pamilya mo pala because doon lang sa trabaho mo at wala ka nang kinikilala at pinapakilalang Diyos sa pamilya mo. Yung pinagsikapan mo ay unti-unting napupunta para sa wala. Na para kang nagdadala ng basket na butas. That is most of the time. Kaya, yung pinaghirapan mo, parang nagdadalang bit-bit ng basket na butas. Doon nilalagay yung biyaya. Then, hindi mo alam na may butas pala, unti-unti palang nalalaglag na hindi mo namamalayan. Na yung mga pinaghirapan mo because in your human effort, in your own ways lang, ginagawa, hindi sa paraan ng Diyos. Then, kalaunan ma-realize mo na yung pinagsikapan mo ay tila napunta sa wala. Yun yung paraan mo natin most of the time, binabraso natin ang buhay. Hindi na tayo nagsisimba kahit linggo, wala na tayong panahon mag-attend sa mass, di ba? Mass, 1 hour lang naman. Trabaho na ng trabaho kasi binabraso natin ang buhay. So the Jews failed to recognize
being the Messianic, yung pagiging Mesiyas ng Panginoon Kristo, because of their thinking na iba yung kanilang kaisipan or expectation sa pagiging Mesiyas ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Na ang tagumpay, sabi nga doon sa Zechariah 4:6, memorize ko na verse. Paborito ko yan. Bakit? Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Sa Zechariah 4:6, my dear brothers and sisters, ibig sabihin ang tagumpay natin, it is not by might, but it is because kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Yung patron saint namin, magpipiesta ngayong May, si Saint Isidore, the worker, di ba? Before he go to work, he always pray. Then, ayon sa kwento, later on, nakikita ng kanyang mga kasamahan sa trabaho na parang pinapabayaan, it seems na pinapabayaan niya yung kanyang trabaho. Kasi lagi siya nagsisimba, inuuna niya yung Diyos. Sinumbong ngayon siya sa amo. Si Isidro, pinapabayaan niya ang trabaho niya, inuuna pa yung pagsisimba. Ano nangyari? Nung inimbestigahan ng may-ari, yung sinasabi nila, nagsisimba si Isidro araw-araw sa Isidro. Pero nung inimbestigahan nila, mas marami pang nagagawa si San Isidro kaysa sa yung mga kasama niya. Bakit? Kasi may nakita sila sa, I don't know if it is a vision, pero may nakita sila na habang si San Isidro ay nagsisimba, may mga anghel na nagtatrabaho para sa kanya. Wow! Is that not amazing? Kaya nga tunay, totoo yung sinasabi ng Matthew chapter 6 verse 33. Memorize nyo yan. Kung hindi nyo memorize nyo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. You see, mayroong yung congregation na nakakasakop sa amin dito sa aming parokya. Sila yung mga religious, ang founder nila ay si Saint John Calabria, Saint Giovanni Calabria, Don Giovanni Calabria. Si Saint John Calabria, ang kanyang motto, yan yung Matthew chapter 6 verse 33. Isang mahirap na naging pare na halos parang pasang-awa. Kung titingnan niyo yung story niya, Giovanni, search niyo John Calabria or Giovanni Calabria. Pero, sa kanyang kahirapan, ang kanyang motto, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Tingnan niyo kung gaano kalaki yung na-establish na congregation, yung pinaka-mother house nila sa Verona, Italy, ng Calabria. Sa Verona, Italy. Maging dito sa Pilipinas, meron silang seminary, major seminary sa Albayog. Meron silang school dito ng mga elementary grade dito sa parokya namin. Meron silang Brother Francisco Clinic. Nakapag-establish sila ng Calabrian Children's Foundation sa Cagayan de Oro. Meron sila doon, Calabrian Children's Foundation sa mga babae at mga lalaki. Marami na po silang naahon na mga kabataan sa lansangan, naging maayos na yung mga buhay. Marami na pong naging mga Pilipinong pare from their dahilan sa congregation na ito. Ang kanyang motto lang na Saint John Calabria is Matthew 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya nga, ulitin ko, the battle na ine-expect natin na can be won only by our strength and effort is actually hindi mo ma-achieve
kung wala ang Diyos. John 15:5, sabi ng Panginoon, di ba, ng mga previous na mga week, gospel, sabi niya, apart from me, you can do nothing. Yun yung expectations nila. Akala nila braso ang gagamitin ng Panginoon. Most of the time na kung saan tayo ganyan din. Sana matuto tayo mga kapatid na ang braso, mas malakas pa rin ang tuhod kaysa braso. What does it mean? You have to kneel down. You have to kneel down before the Lord. Lord, help me. Di ba? Exodus 14:14, you have only to steal because I will fight for you. Yung mindset natin na akala natin magtatagumpay tayo through our own effort para tayo palang nagbibit-bit ng basket na butas na puno ng biyaya na pinagpaguran natin. Then kalaunan ma-realize natin na ang basket na ito ay wala na palang laman, nauubos lang at walang napatutunguhan. So mindset, natural mapupunta tayo sigurado sa Isaiah 55 verse 8 and 9. Kanina sa Zechariah chapter 4 verse 6, di ba? Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Na ibig sabihin, ang tagumpay ay hindi sa paraan natin. Yes, of course, we need to do our part. But of course, we need the help of the Lord. Hindi natin pwede yung buhay, hindi. Kailangan kahit linggo mag-overtime ako, magtrabaho ako, kasi kung hindi ako magtrabaho, magugutom ang pamilya ko. Trabaho ka ng trabaho. Pero yung pamilya mo, since spiritually, hunger sila. Yes, physically busog sila doon sa effort mo. But they are spiritually hungry. Di ba? Ano yung sinasabi sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 4 verse 4? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So you are feeding your family through your effort, working from Monday to Sunday for them na mabibigay mo sa kanila yung kanyang pangailangan, but you neglected God who gave us, who is giving us everything. At yung pamilya mo, since nawala ng Diyos na kinikilala, kasi hindi mo pinapakilala ang pamilya mo sa Diyos o yung Diyos sa pamilya mo, sa mga anak mo, ano mangyari? Ako, personally, my dear brothers and sisters, marami ako nakakilala na, of course, di naman natin ma-deny na pero marami talaga akong nakakilala. Kapag ang tatay is disobedient toward the will of God, dami ko talaga nakikita na problema. Dahil sa gusto ba lang ng Diyos na tayo? Hindi. It is because of our negligence. Because ourselves before the Lord, inilagay natin ang pamilya natin sa kapahamakan. Kasi inaalis natin, halimbawa this is God. He wanted us to be shielded o to be covered under Him. Pero kapag aalis ka, ano mangyari? You're no longer protected and your family. So, ano mangyari sa pamilya mo? Most of the time, if the parents, especially the father, is stubborn to the will of God, ay grabe. Marami talaga ako nakikita ang problema. That is based on my experience and based on my observation. So, okay. Sipag mo. Pero, saan? Ano napunta? Ano nangyari? Ibig sabihin na we need God in our lives. Hindi pwede na, okay, mga financial needs, material needs, yung physical needs ng mga anak mo, nabibigay mo. How about their spiritual needs? Very clear naman doon sa Matthew chapter 4, verse 4.
Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang na mamutawi sa bibig ng Diyos, my dear brothers and sisters. So, ibig sabihin, we need laanan natin, maglaan tayo ng oras sa Diyos. Kasi hindi tayo nabubuhay para sa tinapay. Para sa patyan lang natin. Kaya nga may sinabi si Saint Paul actually. Na, sabi niya, there are people na ang kanilang dinidiyos ay ang kanilang tiyan. Merong ganon, basahin niyo. Hanapin niyo, sinabi ni Saint Paul. Ibig sabihin, bakit? You're just working to be fed. Working and working to be fed, not for you to suffer hunger. Parang dinadiyos mo yung tiyan mo. Yung pinaglilingkuran mo, tiyan mo, hindi ang Diyos. Hanapin natin kasi natural na may nakakalimutan ko na eh. Sa Philippians chapter 3 verse 19. Sahin natin dito sa Philippians chapter 3 verse 19. Ito yung sinabi na Saint Paul. So, paano nangyari yun? Paano maging ganun? Ang tanging hangarin, verse 19, kapahamakan ng kahinatnan ng mga nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Kinarangal nila mga bagay na dapat sa nilang ikaya. Pinag-uukulan lang nila ng pansin ang mga bagay na panlupa. So, ang dinidiyos nila ay ang gusto lang ng kanilang katawan. Sa other translation, sabi niya, ang dinidiyos nila ay ang kanilang tiyan. Bakit? Kasi yung needs lang natin, yung pangangailangan lang ng tiyan mo, kaya ka nagtrabaho kasi baka magutom ka. Hindi yung parang pinaglilingkuran mo, Diyos, dapat kumakain ka para malusog ka, malakas ka na naglilingkod sa Panginoon. Ganun ang motivation. Nagtatrabaho ka, it is for the Lord. Napaparangalan ko ang Diyos sa pagtatrabaho ko. Madala ko ang pamilya ko sa Diyos. Mapakain ko ang pamilya ko para buong pamilya kami ay naglilingkod sa Diyos. So, ang very common denominator is yung pinaka-bottom line is God. We are doing everything not for anything else. Those are secondary things. Dapat ang pinaka-common or bottom line of these things, of all these things, is God. Yun yung yun yung pinaka-lundo, baga. Sa yata yun, sa Mangangaral chapter 11 verse 9 yata yun. Sa Mangangaral chapter 11 verse 9, ang sabi rito, buksan nyo nga sa Bible nyo kung tama ako. Sa verse, Mangaral, para sa mga young people pala na reminder. Mangaral chapter 12 verse 13. Sabi dito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanya mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So yun yung pinakalundo. The bottom line of all these things is God. Kasi hindi naman tayo yung naniniwala na pag namatay ka, ibelibing ka sa balik ka sa lupa, kakainin ka ng uod, tapos na. Hindi naman ganun.
Malinaw naman doon sa mga ngaral chapter 12. Basa ang mga ngaral chapter 12 verses 1 to 7. Mga ngaral chapter 12 or Ecclesiastes chapter 12 verses 1 to 7. Read it for your own. Masahin niyo po. Sulat niyo. Then balikan niyo po mamayang gabi. Maganda siya balikan, basahin bago matulog. Because it will remind you. It will remind us of what really matter is. So balik tayo doon sa mindset na yung tagumpay natin, katulad ng mga Hudyo, why they cannot accept the Lord Jesus Christ as the Messiah? Because of their mindset. Not they are thinking that only magaganap ang tagumpay sa kanilang human effort kasi they are thinking of a political Messiah, which is sometimes the same with us. Yung ganun din yung mindset natin. Nakakala natin is through our own effort. Yung sinabi ko nga sa inyo binabraso lang natin palagi and we are not, hindi natin tinutuhod. Ibig sabihin, pag tinutuhod, we are kneeling before God. We are imploring the aid of Almighty God. Nasa Constitution natin, di ba? Ano ba yung sa Constitution natin? Sino naka-memorize? Imploring the aid of Almighty God. Ano ba yung nakalabay sa Constitution? Sige, hanapin ko. Yung preamble ng Constitution. Okay. Sino naka-memorize ng preamble? Dati memorize ko yan, mga kapatid Okay. Kaya, sino naka-memorize ng preamble ng Philippine Constitution? Sabi dito sa preamble, we, the sovereign Filipino people, imploring the Almighty God, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and human society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence. So, imploring the aid of Almighty God. As we kneel, as we work, yung tuhod natin as we kneel, imploring the aid of Almighty God. Yun yung most of the time nakalimutan natin, mga kapatid. Kaya tingnan mo, yung tinatawag na self-retrospection, mga tawag doon. O i-check mo yung sarili mo, i-check mo yung pamilya mo. Sa tagal ko nang nag-abroad, sa tagal ko nang nagtatrabaho, ano na yung narating ng pamilya ko? What is my family now? Then isulat mo yung mga accomplishment mo. And then isulat mo rin yung yung lacking. What is lacking in my family after all that I toil, I labor so much for my family. And what is lacking now na ganito na yung narating ko sa buhay? Diba mga kapatid? Tingnan natin yun. Self-retrospection, self-examination. After how many years of labor, after how many years of struggle by your own, without the help of God, ano na yung narating mo? Ano na yung kalalagayan ng pamilya mo? Ano na yung kalalagayan mo? Baka yung kanta katulad ng kanta na, maligaya ka ba sa iyong katayuan? Ano ba yung kanta na? Nakalimutan ko tuloy. Maligaya ka ba sa iyong katayuan? So, yun mga kapatid. So, balik tayo sa mindset kasi yun yung reason why the people of Israel cannot accept the Lord as the Messiah. Because they think, yun yung iba yung expectations nila. Kasi ito yung sinasabi sa Isaiah 55 verse 8 and 9, very clear mga kapatid. At ito ay para din sa atin lahat. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9.
Sabi dito, for Isaiah 55 verse 8 and 9, to those English who cannot understand Tagalog, read it from your Bible. But here in Tagalog, sabi dito sa Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, dito sa luma kong Bible na maliit. Nasira ito dahilan sa dugdog namin si Pinkoy. So, ayan, leather. Ayan niya. Nasira. Baka may gusto mag-donate. Praise the Lord. Isaiah 55 verse 8 and 9, ang wika ni Yahweh, ang aking isipay, di ninyo isipan. Magkaiba ang ating daan. Yan. Kung paanong ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maabot ng inyong akala. So you see, they are thinking that the Lord will do tremendous things through His power. Magpapakitang gilas siya katulad ni Moses. Iba ang ginawa ng Panginoon. Nagpapako siya sa krus. Pero tingnan mo naman ano ang naging result. All the empire, wala na. Di ba? Ang USSR na communist country before, wala. Andiyan yung Russia. But the communist country, napakagrabe noon, di ba? Bumagsak. So the same with China, the last stronghold ng communism. Pati ang North Korea ngayon. They will also, in God's perfect time. Di ba? Nang mapako ang Panginoon sa Kristo sa cross, then the rest is history. Yung mga empire na yon ay kasaysayan na lang, nasusulat na lang sa kasaysayan, at ang natira na lang ang kanilang mga memory, but they are no more. Bahagi na lang sila sa kasaysayan. Napoleon Bonaparte, si Alexander the Great, Roman Empire. So wala na. So patunay lamang mga kapatid na yung expectations natin is iba dun sa gusto ng Panginoon. Ipinapakita din ng Panginoon na ang tagumpay pala sa ating buhay, hindi lang dahilan doon sa effort natin. Ang tagumpay natin, katulad ng sinasabi sa Zechariah chapter 4 verse 6 na, ang tagumpay is not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. So, ganun mga kapatid. Yung pamantayan natin, iba sa pamantayan ng Diyos. Kung gusto natin magtagumpay sa buhay, we need God in our lives. Yun yung katotohanan mga kapatid. Try mo ngayon, lalo na ngayon kung ikaw magulang, kung umpisahan mong mag-isip at manumbalik sa Panginoon at gagawin mo na, unahin mo ang Diyos sa iyong buhay, then makikita mo na ang magiging result nito ay maganda. Siguro sa ikukwento ko sa inyo ang aking kapatid. Hindi naman yun makikinig siguro ng buo dito. Pero kapag makinig niya, hindi naman yun magagalit. They are, ayaw ko lang kung magalit yun, pero hindi ko pangalanan na. Noong panahon na yun na wala pa sila sa Panginoon, parang they continue to, siguro nagsisimba din man, pero parang wala talaga. Natural, 5 yung kapatid ko pero namatay na yung isa. Hindi ko sasabihin ko sino sa kanila. Hindi naman yun niya palunurin, siguro kayo download ito Ipopost ko sa Facebook.
Yung panahon na yun na halos wala sila, simba pero parang wala talagang relasyon sa Panginoon. So ako naman kapatid kasi masipag ako mag-pray sa mga kapatid ko na makaroon sila ng conversion, pagharian sila ng Panginoon. Eh yung kapatid ko na yun nagtatrabaho sa sa labas. Lagi sila nag-aaway. Saka si lalaki, hindi ko lang alam kung ang dahilan. Talagang rin, natural. Maintindihan mo naman kuminsan yung mga background kuminsan natin, di ba? Yung napapangasawa mo, may mga kanya-kanyang background. Na nakwento nung kapatid ko na halos hiwalayan niya itong si lalaki. Huwag ka magalit sa akin, ha? Parang gusto niya na tumakas sa Canada. Kaso lang yung mga papers niya doon sa kanila, hawak ng asawa niya. Tagal ng panahon, di sila nakasal sa simbahan. Kasal lang sila sa civil. So, ako pinag-pray, matyaga ako mag-pray. Then later, sabi ko sa kanila nung isang beses, sabi ko, and then halos yung anak nila, muntik-muntikan na rin na medyo ka-problema. So, akala ko nga mag-asawa lang maga yung bata. Then, sinabi ko nga sa kanila, sa answered prayer ako, kasi mag-pray ko talaga ako. Mahilig ako mag-pray ng mga kapatid ko every day and regular. Sa prayer ko. Even in my personal prayer. So, sabi ko, why not try to join ng marriage encounter? So, sinabi ko yun At yung asawa niya, nagkataon din or niloob ng Panginoon na ma-invite din sa marriage encounter. May kakilala siya. Naku, umaten sila ngayon. Sa Baguio pa sila nag-seminar. Taga dito sa Luzon, sa southern part ng Luzon. Or dito sa Luzon, central part ng Luzon. Hindi northern. Sa Baguio pa sila nag-attend ng seminar ng marriage encounter. So after that, itong seminar na yun is the rest of history. Na-settle yung relationship nila. Nakita ko yung improvement yung anak nila nakapag-graduate na ng college at nagtatrabaho na ngayon. Namuntik na, hindi masave yung relationship. But because God intervened at answered prayer, ayun, ayos na sila. Marami na silang alagang pusa. So, yung achievements, yung happiness is not, hindi lahat na ibibigay ng mga material things. But, yun yung binibigay ni Lord na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Yung sinasabi doon sa John chapter 16, verse 27, di ba? My peace I give you, my peace I give unto you. This is the peace that the world cannot give. Ngayon, yung asawa niya, nagsaserve na, extraordinary ministers of the Holy Communion. Masaya na sila. O, di ba? Magagawa ba yun ng pera? Hindi. So try the Lord. Bagamat nagsabi ang Panginoon na huwag mo siyang subukan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos doon sa Matthew chapter 4, nung tinuksos ng diablo. Pero subukan mo rin ang Panginoon. Or ano bang term doon? Ayun mga kapatid. Yun lang yung gusto kong iparating na ang kaisipan ng Diyos ay hindi katulad ng ating kaisipan. Ang kanyang daan ay hindi katulad ng ating daan. So, we need God in our lives. We need God na upang
maayos yung ating buhay. Maybe that is by now, mga kapatid. Iniisip ko kung anong kanta pwede dyan iangkop eh. Ano bang kanta? So yun lang mga kapatid, wala akong maalalang kanta. Kantahan ko sana kayo. So, bukas, linggo, simba po tayo. Ipagkatiwala natin sa Panginoon kung ano man yung kalagayan natin sa kasalukuyan, especially yung pamilya nyo na parang, Lord, bakit parang ang gulo ng pamilya namin? Of course, magulo talaga yan kapag wala yung prinsipe ng kapayapaan, which is the Lord Jesus Christ. If you want peace in your family, harmony in your family, why not let the Lord Jesus Christ be the Prince of Peace in your family? Yung sinasabi sa sa Isaiah chapter 9 verse 6 at sa John chapter 16 verse 27 na sabi niya, I give you peace, my peace I leave unto you. This is the peace that the world cannot give. Yan mga kapatid. So, that is by now mga kapatid. Shalom. Maraming salamat sa mga nag-like, sa mga nakinig or nanood, sa mga nag-follow, at sa mga and those who tap the screen, ilan lang sila. At yung mga bagamat hindi man nag-tap ng screen yet, we know na maaring nakinig din sila sa atin or nanood sila sa atin. But I'd like to recognize Danny from Japan yata, si Tina, Herifogio, and then Stelicel. Okay. So maraming salamat mga kapatid sa inyong lahat at maging sa mga hindi nag-tap ng screen na maaring nanood sa atin. May God bless us all. May the Lord bless us and keep us safe and sound today and a blessed weekend. Simba po tayo bukas at bukas pala at 6 a.m. ay magsiserve kami sa parokya. I will be having a live also ng banal na misa doon. So see you and may God bless us mga kapatid. Amen.